Sila'y, sila'y makikinig, sila'y manginginig. Animo ay tubig na kumukulo. Ipamalas mo sa mga kaaway ang iyong kapangyarihan. Magsipanginig sila sa iyong harapan. Minsay gumawa ka ng isang bagay na nakakahindik. Kami nagulantang, nanginig sa takot, pati mga bundok. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas sa simoy ng hangi, tinatangay. Ito ay pinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman o Yahweh, aming nalalamang ikaw ay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin o Yahweh at wala nang iba. Kaya nga, huwag mong lubusin ang galit sa amin. Dahilan sa aming mga pagsalansang, kami patawarin. Kahabagan mo kaming mga lingkod mo, kami ay lingapin. Ang mga banal na lungsod mo'y nagmistulang ilang, pati Jerusalem. Ang banal na lungsod ay naging mapanglaw. Ang banal na templo na sinasambahan ng aming magulang ngayon ay tupok na. Sunog ng lubusan. Ang lahat ng dako na kawili-wiling pinagtitipunan, pawang wasak na. Wasak na rit gumuhong tuluyan. Yahweh, aming Diyos, matitiis mo ba ang bagay na ito? Tatahimik ka ba habang naghihirap kami ng ganito? Tayo manalangin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ama, ito yung larawan ngayon ng iyong bayang Israel at ang iyong templong Jerusalem na kung saan pinili mo na ikaw sana ay manatili na sinasamba, manatiling tinatanghal. Ngunit ngayon, Ama, ang wasak ang iyong templo. Ang iyong bayan ngayon ay ginigera at patuloy na inaapi ng mga nakapalibot na bansa. O Ama naming Yahweh, bumangon ka para sa kanila. Bigyan mo nga po ng hustisya at gawin niyo na po ang iyong plano para sa inyong sa panganay mo na Israel upang sa ganoon kami rin, Panginoon, ay sumunod sa Kanya. Sa pagtalima, sa pagkilala, sa pagsamba at pagtalikod sa kasalanan. Sa umaga na ito, Panginoon, dinadalangin namin ang bayang Israel. Patuloy niyo itong alalahanin, katulad ng iyong pangako. At ganoon din, sabi niyo, pinagpala niyo siya upang pagpalain ang lahat ng bansa. Kaya kasama kami sa pagpapalang yan, Ama namin Diyos. Kaya sa paglapit namin to, Panginoon, ang aming dalangin para sa Jerusalem, ang aming dalangin para sa Pilipinas, at aming dalangin para sa aming mga pamilya, ay patuloy naming itinataas. O nawa maitanghal ka sa aming pagsamba sa umagang to, Father in heaven, thank you, cleanse us, Lord. Be with us, O Holy Spirit. Be with us in our prayers, in our worship, in our listening. Teach us, O God. Hallelujah. And we welcome you, Lord, in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo'y umawit.
Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa magang ito. Napakainit ng napakaganda ng sikat ng araw. Hallelujah. Naway, gano'n din ka aliwalas ang ating pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo umawit ng ating ng mga awiting pagsamba. Patuloy na pagsamba natin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang susan lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang kadakilaan ang sasabihin. Lahat ng iyong sasabitin ang katuwiran ang pag-ibig. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng nga susan paborito. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang lahat kadakilaan ang sasabihin. Sasabitin ang katuwiran at sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, hanggang susan paborito. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang kadakilaan. Mahal na mahal kita noon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Saktan di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo langit. Mahal na mahal kita. Purihan ka maglingkod sa'yo. Sa'yo mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kahit na hindi kita ipagpapalit,
balik, pagkat sa piling mo langit, mahal na mahal kita, Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso at lang may awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Sa hati ng puso, pinagdaan ng lubos. Handog sa lakang, handog lakasan, sa bawat pusong napapagatan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso at lahat, may awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hati ng puso, pinag-lubos, ano kaya paan, ano lalangkan, ano lalangkasan, sa bawat puso na pagkakataon, kaya ng papuri, awit ng sasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya pa, handog niya ay payat pa. Yes, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagdaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog payapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na pagdaan, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya, ng pagsamba lang sa Kanya, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka nga po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tunay kay buti mo, Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord, sa kapayapaan, O Lord, sa kagalakan, O Lord, sa kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy yung pinagkakalob sa inyo, mga anak, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. O Diyos. Hallelujah. Sa kabutihan mo, God. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito
upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ko. Ikaw lang ang nagdiwang sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabanalan mo, ako'y narito upang magpuri sa O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ko, buhay ako. Yes, Lord. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin at tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti ko. O Diyos, di kita bibigo at tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lang di sa akin kita bibigo, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo pa sa'yo, Apa, sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo, tatapat sa'yo, Lord, hallelujah. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti. Salamat nga po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Oh yes, O Lord. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Tapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamo iyan. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Yes, Lord. Hallelujah.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking puri pagsamba, iaalam bukas o ngayon magpakailanman natin Panginoon, kay buti mo sa akin. Ang tangi ko sabay. Ang Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw ang tangi kong sasama. Yes, Lord. Kay buti mo kay buti ikaw lamang ang kong sasambahin. Panginoon, ay buti mo sa akin. Aawin sa kita Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. We praise you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Sambahin ka nga po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Patuloy ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Pagpupuri namin sa inyo, Lord, at pasasalamat. Salamat nga po sa lahat ng ito, Panginoon. Purihin ka, Diyos. We give you glory, O God, honor and praises. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord.
Amen. Puri ng Diyos. Talaga napakabuti ng Diyos sa atin. Hallelujah. Meron po bang gustong magbigay papuri, pasalamat at magpatotoo sa ating Diyos sa buhay? Anybody? Praise the Lord at napakainit po ng panahon at yan na talaga yung parang palatandaan ng kapanahunan na talagang painit ang painit. Sabi yung mga hindi daw siguradong pupunta sa langit, mag-practice na. Yan, nagpa-practice na sila dito sa mundo na ito. Kung ngayon di naman nila kaya, ay siguraduhin nilang pupunta sila sa langit. Yan. Okay. Praise the Lord. So, ang ating pong at nung isang araw nga yung aming kaopisina na galing sa labas, nag-retire na yun galing sa labas, kainitan. Tapos biglang pumasok sa opisina, aircon. Ayun, biglang napaupo, napasadlak, tumaas yung BP, kumulo. Kumulo yung dugo. Tumaas ng 200 plus yung BP. Tapos sabi nga tapos bumaba siya galing sa third or fourth floor na naka-wheelchair. Nagulatan lahat. Oh, nangyari. Kasi yung tao na yon, napakaganda ng katawan po noon dahil naglalaro ng badminton. Kaya sabi nga wala yan sa healthy no, na talagang sa kapanahunan, iingatan natin na lumabas at saka lagi yung madamit natin yung mahangin, pwedeng mahangin. At saka wag tayo sa masyadong kulob na lugar at wag tayo mag-expose sa araw. Yan na talagang kakaiba po. Yan yung talagang sinasabi natin na global warming. Ang tubig po niyan, tumataas na tubig niyan sa karagatan dahil natutunaw na ang kayeluhan sa north kasi hindi na siya dating yelong-yelo. Talagang natutunaw ang mga yelo ngayon sa North Pole. Tapos, siyempre, dumadagdag yung tubig sa karagatan. At pag tumagdag ang tubig sa karagatan, high tide lagi. Asahan niyo po, pag umulan, magsasalubong na naman ang ulan at high tide. At yung mga nasa mababang lugar, ay, yun po. Good luck na lang po sa atin. Kung mapapansin nyo, ewan ko lang kung napansin nyo, nag-live yan si Doc Ong. At ang finiture niya ay ano daw ang kahandaan na pwede natin gawin pagka nagkagera. Ito, joke lang daw sa kanya to Siguro ng banal na espiritu. Kaya sabi niya, meron tayong mga kahandaan na dapat gagawin. At siguro nga dahil nga alam niyo po yung mga palatandaan na gera at biglang magkakaroon ng peace sa Jerusalem, yan po yung mga palatandaan ng takdang panahon, kapanahunan. Naway ma-rapture tayo. Lord willing, kunin tayo ng lahat ni Lord bago dumating yung talagang sobrang bat-bat ng mundo. Okay, so pang-apat na linggo po to bago ang celebration ng Pentecost. Sa aking kung hindi ako nagkamali dahil ito nakita ko sa Google. May 19 ang ating Pentecost. Oo. Mamaya nga bala kong ay patay mo nga to kasi mainit na Hindi naman nag-aano ng patay na lang kasi mainit. Hindi yan. To, yan. Yeah, thank you. Meron tayong 4 Sundays na lang po. At yung 4th Sunday na yun, 4, 3, 2, 1 countdown Sunday natin ay yun yung talagang Sunday ng Pentecost celebration.
Anyway, sa preparation na yon ay meron tayong 4 messages. At ang number 1 message ngayon ay the work of the Holy Spirit in salvation. Punta tayo sa John 3. Ano ba nangyari? Alam naman natin yan kung ano yung John 3. 1 to 8 tayo. Sabi po, teka, tagalogin natin. Okay, sabi dito, may isang taong nagngangalang Nicodemus. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. Dahil walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo maliban kung sumasakanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa magitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa magitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa magitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangan panganak kayong muli. Ang hangin ay umihihip kung saan nito gusto. Naririnig natin ang ihip nito ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Gayon din, ang sinumang ipanganak sa magitan ng banal na espiritu. Tayo manalangin. Father in heaven, salamat sa review ng lessons na ito. Ma-evaluate namin ang aming sarili kung kami nga, O Diyos, ay pinanganak na sa espiritu o hindi pa. Thank you. We give you glory. We bless your name. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Napakahirap pong i-ignore ang banal na espiritu sapagkat ang banal na espiritu ang nagpapanganak sa iyo sa espiritual mong buhay at pamilya. Sabi sa John 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng mga nanalig sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila yung pinanganak hindi dahil sa kalooban ng laman, kundi pinanganak sila sa kalooban ng Diyos. Ang explanation po dyan, una, nananalig ka. At pagkatapos gagawa at kikilos ang banal na espiritu upang ipanganak ka sa espiritu o sa pamilya ng Diyos. Hindi ito pwedeng sabihin na walang effort ang tao. At sasabihin, total deprivation ng tao, wala siyang will to choose God over sin. Paano sasabihin sa Biblia na kung sino man ang tumanggap, kung wala siyang free will? Meron kang free will to choose between right and wrong, between God and Satan, between God and world, between God and you. Sa lahat ng tumanggap, dapat sinabi dyan, sa lahat ng pinatanggap ng Diyos, hindi, sa lahat ng tumanggap, ibig sabihin meron tayong sarili nating kakayanan na mamili. Meron tayong free will. Yun ang hindi pinaniniwalaan ng mga Baptist. Yung iba naniniwala. Pero hindi lahat ng Baptist ay naniniwala. Sapagkat totally deprived ang tao, walang kakayanan na mamili ng tama at mali. Ha? Ibig sabihin, wala kang kakayanan na mamili? Di ba't namimili ka kung anong course kukunin mo? Namimili ka kung anong sasakyan gusto mo? Namimili ka kung sinong mapapangasawa mo? Di ba namimili ka? Ganon din po yung sa pagpili ng tama at mali.
Kung wala pong ganyan ang tao, dapat hindi na sinabi sa Deuteronomy. At sa, di ba? Mamili kayo. Kung gusto niyo ng buhay, piliin niyo ako. Kung gusto niyo ng kamatayan, huwag kayong tumalima sa akin. Pag gusto niyo ng buhay, sumunod. Pag gusto niyo ng kamatayan, sumuway. Kung wala tayong free will, sasabihin ba ng Diyos sa atin yun? Na mamili ka ng tama at mali? Ayun ang ano eh. Kung nandun ka lang titingin, doon ka lang titingin sa verse na yun na sinasabing hindi ka pwedeng ipanganak, no? Mapanganak ka sa kalooban ng Diyos. Hindi nila tinignan yung kung sino man ang tumanggap at manalig. Sino man ang tumanggap at manalig. So dapat yung kukumplituhin nyo yung mga verses na titignan ninyo. The Holy Spirit convicts the sinner. Ang banal na Espiritu. Sabi dito no, sa ating guide, and praise the Lord, tagal ko hinanap to at dahil sa paghahanap ko kahapon, nang gusto kong i-message sa mga pastor, nakita ko yung hinahanap ko. It is a 4-series message written by our very own Dr. Eli Javiero. Yan ang isa sa mga paborito nating pastor. At yan ang isa sa naging head ng PGCAG. At siya din ang naging tagapagsalita noon sa There is Hope for You doon sa DCAS. No? Pag-asang para sa iyo. Pero siya no, nung siya nagsasalita, Hope for You ang pangalan kasi English siya magsalita doon. Sabi dito, bagamat ang salita ng Diyos, no, ayon sa 1 Peter 1:23, sabi niya, you have been born again through the Word of God, no, through the working. Sige, tingnan natin. Huwag tayong magpatsyam sa ating verse. 1 Peter 1:23. Sabi dito, dahil ipinanganak na kayong muli at ang kapanganakang ito hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. No? Bagamat sinabi dito na ang nagkukos din ng spiritual birth natin ay yung Word of God, ang nag-enforce niyan, ang ahente niyan para mangyari na ikaw ay maborn again o maborn into spirit o maborn into family of God ay ang Holy Spirit mismo. Di ba? Paano nangyari yun? Kasi sabi diyan, kapag pinanganak ka sa laman, ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Yan yung sinabi sa 1 John 3, no? 5 and 6. At kung pinanganak ka lang sa laman, hindi ka papasok sa langit. Kailangan pinanganak ka sa laman at sa espiritu. Hindi pwedeng ipanganak ka sa espiritu na hindi ka pinanganak sa laman. Bakit? Wala ka naman eh. Non-existent ka eh. Kailangan laman para magkaroon ng espiritu. Kaya sabi niya, ang kailangan mga panganak ka sa laman at sa espiritu para makapasok ka sa langit. Sabi niya, hindi ka makakakita, hindi mo matutunghayan ang kalangitan o ang kaharian ng Diyos kapag hindi ka pinanganak sa Spirit. Paano nangyayari yon? Paano mo malalaman yon? Ikaw na mismo eh. Kasi kung nanampalataya ka kay Jesus, alam mo yun na ibang tao ka na mula nung magsimulang makinig ka ng salita ng Diyos at nanampalataya ka sa Kanya. Alam mo yun na iba ka na kahit na hindi natin sinabi, o sige, sinong gustong tumanggap? O sasabihin, Lord, tinatanggap kita, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan, pumasok ka sa aking buhay, gawin niyo akong taong gusto niyo maging. At least, na-invento din yung ganong process, di ba? Pero sa process ng act, sa gawa, walang ganon. Walang sinabi na, sinong gustong tumanggap ng buhay na walang hanggan? Kailangan tumanggap sa banal sa Panginoong Hesus. At pag tinanggap niyo ang Panginoong Hesus, tatanggapin niyo ang banal na Espiritu. Kaya may nangaral minsan, sabi niya, nalaman niyo na ba yung banal na Espiritu? Sabi niya, wala po kaming alam na tungkol sa banal na Espiritu. Kasi binautismohan lang pala kayo sa bautismo ni San Juan. Pag binautismohan kayo sa pangalan ni Jesus, dadako, titira, mananahan ang banal na Espiritu sa iyo.
Pero hindi yun sa magitan ng tubig lang, kundi sa magitan ng bautismo ng iyong puso. Ibig sabihin, nanampalataya ka, tinanggap mo talaga ng lubos si Jesus, ng totoo sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas na nagligtas sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At nagsuko ka na ng buhay mo sa Kanya. Iba po yung sasabihin niyo, eh bakit hindi pa rin ako perpekto dahil tumanggap na ako kay Jesus? Talagang hindi ka perpekto. Kasi ikaw ay unti-unti pang binabago ng Diyos. At ikaw ay magiging, kung yung total ikaw, ang tawag ba dito, yung fullness na ikaw na pagkabago sa'yo ng Diyos, makakamit mo lang yun pag nakita mo siya ng harapan. Kailan yon? Pag na-rapture na po tayo. Pero hindi ibig sabihin na okay lang na mamuhay o piliin pa rin ang kasamaan o kasalanan. Hmm. Kaya nga sabi, nag-e-effort din, di ba? Sabi, binasa natin, di ba? Siya na nagsusumikap, namamuhay ng matuwid. Siya yun. Kasi nga, meron siyang Diyos. Pero pag hindi siya nagsisikap na mamuhay ng matuwid, ibig sabihin, walang conviction ng Holy Spirit. Wala siyang banal na espiritu. Hindi siya born again. Hindi pa siya na born again. Hindi pa nagkaroon ng bagong pagkatao ang kanyang sarili, ang kanyang isip, ang kanyang espiritu o kaluluwa. No? Hindi pa. Sabi dito, the Holy Spirit leads men to repent. Ang gusto ko lang basahin sa atin yung yung 1 Corinthians 12. Dito natin makita kung bakit naniniwala tayo na tayo ay membro ng Iglesia ni Cristo. Sabi dito, 12, sabi dito sa 12:12 ng 1 Corinthians, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa ring katawan. Ganon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Sino po ba ang miyembro ng katawan ni Kristo? Yung nagpa-member po ba? Nagpabautismo po ba? Yung nag-enlist po ba? Yung nagrehistro po ba? Walang registration dito. Ito po ay commitment, spiritual commitment. Commitment of the mind and the heart and the soul unto God. Sabi dito, tayong lahat, Hudyo man o hindi, praise the Lord, hallelujah, hindi tayo Hudyo, pero kahit hindi, alipin o malaya, purihin ng Panginoon, hindi naman tayo alipin, pero tayo malaya, ay nabautismohan sa isang espiritu. Hindi po sa tubig, sa espiritu. Sabi dito, nabautismohan sa iisang espiritu upang maging isang katawan at iisang espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Kaya yung may banal na espiritu ng Diyos, membro siya, bahagi siya ng katawan ni Kristo. Kung hindi ka naniniwala sa banal na espiritu, paano ka nabahagi na o paano ka naiugpong sa spiritual body of Jesus Christ? Kasi yung spirit, the spirit, ang nag-uugpong yan. Sabi nga, my spirit, 'di ba sabi sa Romans 6, 'di ba? The Spirit of God speaks to our spirit. Nag-uusap sila kasi magkaugpong na sila. Nagsasalitaan sila, nagkakaintindihan sila. Kapag wala kang espiritu ng Diyos, yung hindi nabuhay yung espiritu mo, hindi mo naintindihan yung mga espiritual na bagay. So, ang isang tao po na hindi pa born again, ang espiritu po niya patay. Kapag espiritu niya patay, yung kaluluwa niya punta sa impyerno. Pero, kung siya'y na born again, mabubuhay ang espiritu niya. Kasi yan ang body, soul, and spirit eh. Mabubuhay ang espiritu niya at ang espiritu niya at ang banal na espiritu ay magsasama. Close na sila. Magkaakap. Close. Naintindihan po natin. So, tayo ay bahagi ng, sabi niya,
Sino ang sino ang sino ang katawan ni Kristo? Ang iglesia. Diba? Sino ang miyembro? O di ba ang iglesia, ang mga iglesia ni Kristo, nasa loob ng iglesia ni Kristo. Tayo yun. Sabi dito, ganun din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. This is something spiritual. This is something that man cannot do or that man can do. This is not something that yung pwede mong ma-enlist. Sige, punta ka sa akin, i-enlist kita. Kristiyano ka na, born again ka na, kabilang ka na sa katawan ni Kristo. Yan. Hindi po. Ang Diyos nga tanging nakakaalam eh. Sa puso mo, kung tinanggap mo na ba si Kristo sa buhay mo. Nanampalataya ka na ba talaga kay Kristo sa buhay mo? Kung hindi, para ma-sure ka ikaw mismo, lumapit sa Kanya. Lord, i-born again mo ko. Lord, pumasok ka sa buhay ko. Lord, magsuko ko ng aking buhay sa iyo. Doon magkaroon ka ng spiritual awareness. Doon ka maboborn again. Doon ka magkakaroon ng kamulatan. Naalala ko nung itong ating kapatid dyan. Nandiyan pa yung mga kabataan natin eh. Dahil sama siya ng sama sa mga kabataan natin, nagtanong siya bigla, paano ba ma-born again? Natawa sila. Siguro, di rin nila alam i-explain. Natawa sila kasi sama ng sama at lahat sila kasama na. Pero yung pala, di pa alam na paano ma-born again. Actually, tumanggap tong batang to at binautismuhan natin tong batang to, pero ngayon, nasaan? Nasaan ka? Nasaan kaya ako? Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Hindi mo talaga alam. Alam mo yung kanta, ano yung kantang ano? Ikaw lang nakakalam ng aking patutunguhan. Ikaw lang nakakalam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo. Anong kanta yun? Panginoon. Di na alam. So yung the Holy Spirit convicts the sinner, the Holy Spirit leads men to repent. Pag hindi ka nagsisi, ibig sabihin, hindi mo pinapakinggan ang banal na Espiritu. Pero pag may banal na Espiritu ka at nagkasala ka, kinakatok ka niya, di ba? Na inuukil-kil ka niya, di ba? At minsan, ini-ignore mo siya. Pero sabi nga ng ating pastora nung sinama niya dyan sa Taiwan, umiiyak yung mga taon to. Kasi meron pala mga unforgiving spirit. Meron pala silang hindi sila makawala. At gusto nila sanang makawala at maranasan yung kapuspusan at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi nila matanggap. Nung tinanong sila, meron pala sila mga nakaraan. May na-rape. Meron mga espiritong gala o may espiritong unforgiving spirit. Ha? Gila. Hindi, balyo, sabi niya. Yung baliw niya, balyo. So, the Lord Jesus also made known that without repentance, individuals will perish. Pag walang pagsisisi, walang pag-amin at pagtalikod doon sa kasamaan. Ang repentance kasi dalawa sa Tagalog eh. Pag-amin at pagtalikod sa kasalanan. May mga tao kasing umamin pero hindi nagsisi. Ibig sabihin, kunyari, ay may utang ako dyan eh, naamin ko. Pero hindi ka nagbabayad. Nagsisi ba yun sa kasalanan? Sa atraso? Ang kailangan yung atraso, i-make up nyo yun, yung atraso. Kung kailangan mag-sorry, mag-sorry. Kung kailangan magbayad, magbayad. Kung kailangan magpatawad, magpatawad. Yun yung work ng Holy Spirit. Repentance. Una po, convicts. Pangalawa, leads to repentance. At yung sa pangatlo, regenerates. The Spirit is the one responsible for regeneration. Siya po ang nagbo-born again. Kahit po tumanggap ang isang tao, sabihin, tumatanggap ako sa iyo, Panginoon. Pero yung banal na Espiritu, wala. At hindi ka kumilos, wala po. Pero matik naman po yun eh. Sabi niya, sa lahat ng tumanggap, di ba, sabi niya, ako'y papasok sa kanya.
Sa lahat na nananampalataya, siya ay magiging anak ng Diyos. Siya ay mga nanalig, siya ay magiging anak ng Diyos. Yung mga tumawag sa Panginoong Jesus bilang Panginoon, magko-confess na siya ay, ng Lord and Savior si Jesus. Sabi niya, siya yung maliligtas. So nagkakaroon ng regeneration, nagkakaroon ng pagbabagong buhay. Pero hindi nagbagong buhay lang dahil kundi nagbagong ikaw. Pinanganak ka muli. Nagkaroon ka ng rebirth kasi nabuhay yung espiritu mong namatay. Na-reborn. Na-reborn ang spirit na matay. Kaya sabi nga, tayo'y mga, pagka hindi ka born again, tayo'y mga buhay na patay. Buhay ka, pero patay ka sa mata ng Diyos. Kasi hiwalay ka sa Kanya. Walang espiritu ng Diyos. Patay ang espiritu mo. Kapag patay ang espiritu mo, hindi binuhay ng espiritu ng Diyos, saan yung pupunta? O alam niyo na kung saan pupunta. Shoot. Shoot sa impyerno. Shoot sa impyerno. Kaya sabi yung mga taong hindi sure kung pupunta sa impyerno, ngayon pa lang mag-practice na sa arawan. Ma-heat stroke ka doon. Ang problema, di ka talaga ma-heat stroke doon. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Kita natin yung rebirth. For you have been born again, sabi ni Pedro. Kung kayo'y mga sinilang na muli, sa magitan ng pagkilos ng dalisay na salita ng Diyos. Kasi kailangan marinig mo yun yung gospel, para yung tanggapin mo yun. Pag hindi mo tinatanggap yun, na si Jesus ang Kristo, na si Jesus ang tagapagligtas, na si Jesus ang tanging daan papunta sa langit at sa Ama. Pag di mo tinanggap yon at di mo narinig yon, talagang di ka maboborn again. Kaya kailangan marinig. Kaya kailangan ipangaral. Kaya kailangan i-testify. Kailangan ipag-witness. And the Holy Spirit will give you the effect, the efficiency, the effectiveness of being a witness. Sabi niya, and you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses. Kung nakakapagpatotoo ka ng ganun, kapatid, at nakapagbigay ka ng conviction sa tao o daluyan ka ng banal na espiritu para sila makonvict dahil dun sa salitang ng Diyos na binitawan mo. Kaya nga pag mag-preach, preach the word na lang. Hindi ba sabi ni Paul kay Timothy? Preach the word in season and out of season. Huwag mo ipangaral yung salita mo. Pangaral mo yung salita ng Diyos. Kaya ang mas maganda, meron kang nuggets of the word of God. Nuggets lang. Kapraso. Kasi hindi mo naman makakuha. Kung ayaw mong dalhin lahat ng Bible mo at ipangaral ng buo yan, nuggets lang. John 3:16. For God so loved the world. For God so loved you, kapatid, that He gave His only Son for you. That if you believe, no? Hindi ka, kung ikaw manampalataya, hindi ka mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan, i-preach niyo yun ng personal. Para bumato sa kanya lahat. Kung ikaw, sabi nga sa Biblia, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Diba? Sabi nga niya, nung tayo makasalanan pa si Kristo ay namatay para sa atin. Grabe yung love ni Lord, di ba? Sabi niya, walang gustong mamatay para sa isang makasalanan ay kahit sa matuwid. Pero si Jesus namatay sa atin ng mga makasalanan. Di ba? And that is God's love. Praise the name of the Lord. So maganda yung mensahe natin ngayon, the work of the Holy Spirit in salvation. It is the work of the Holy Spirit that made you alive in the eyes of God and before God, in the kingdom of God, in the family of God. Sino ba ang nagbuntis kay Mary? Di ba yung Holy Spirit? Ganon din, pinagbuntis din kayo. Kaya sa magitan ng pagbubuntis ng banal na Espiritu, pinanganak tayo sa Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, simple lang aming mensahe na to, naunawaan ng bawat isa. At nakita niya yung kanyang katatayuan. Siya po ba ay pinananahanan na ng banal na Espiritu? At siya po ba
ay tunay na anak ng Diyos. Kung di po niya nauwa na ito, Panginoon, panalangin ko na lumapit siya sa iyo ngayon at manalangin, Panginoong Jesus. Ikaw na nagbibigay ng banal na Espiritu at ikaw din na nagbabautismo ng banal na Espiritu. Ikaw, Jesus, nawa lapitan ng kung sino man na hindi o kung sino man makarinig ng pangangaral na ito at hindi pa niya alam kung siya ay pinananahanan na ng banal na Espiritu, kung siya ay pinanganak na sa Espiritu o kung siya ay pinanganak na sa pamilya ng Diyos. Panalangin ko na lumapit siya sa iyo, Lord Jesus. Magsisi siya sa kanyang kasalanan at magpasakop siya sa inyo at tanggapin ka bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng sarili niyang buhay. Sambahin ka. Hallelujah. Lord, salamat po sa work of ng Holy Spirit. Thank you na siya talaga ang tunay na Emmanuel, na tunay na siyang kasama namin. Ngayon, hanggang sa ikay dumating, Lord Jesus. Give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Gandang umaga sa atin lahat. Purihin ang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa ating pagtatapos sa ating sa ating pagbibigay para sa Diyos. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Bagamat ikaw ang ikaw ang nanguna sa amin. Nagpupuri kami, nagpasalamat dahil sa mga bagay na pinagkaloob mo at ito ay tinataas namin sa inyo. Ang pagmamahal namin na ito ay galing sa inyo kaloob mo. Panginoon, ito lang amin panalangin sa inyo, Panginoon, na pagpalain mo ang bawat isa, bawat kamay, Panginoon. May trabaho man o wala, Panginoon. Ikaw ang pinanggalingan ng lahat na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ay, sorry ha, hindi ko nakita yung messenger na message. Mag-memory verse pala sana si Angel at si Eunice. Sige, reserve for the first Sunday. Next week po ay first Sunday. Invited po lahat. Kung kaya niyong lumipad. At tayo po ay mag-worship ng sama-sama, ng face-to-face. At tama-tama, mabuti. At sige, i-reserve po natin yung memory verse. At kung merong special number, mag-reserve din para laging first Sunday ay special ang ating pagsasama at pagsasamba. Amen po. At salamat din sa mga nag-offering. Kano na ba yung offering natin dyan sa ano? Nabibilang mo ba? Di pa? Okay. Eh, sa akin kasi wala pang kundi yung ano ni kapatid, yung kanyang submission. Submission. Yung mga mission na lang natatanggap natin. Anyway, tama yun. Okay lang yun. Nung nakaraang Sunday, wala. Nakaraang nandyan ng mga nagsamba. Okay, so tayo tumayo para sa pastoral prayer. Meron po tayong gustong idulog sa Diyos. Hindi, sabi nga, huwag tayong manghinawa na manalangin kasi ang Diyos ay nakikinig. Hindi siya bingin, hindi maiksi kanyang kamay, at siya ay mahabagin at mapagbiyaya. Ama namin Diyos, sa aming pagtatapos ng aming sama-samang pagsamba, purihin ka at sambahin pangalan mo at ikaw ay kumilos at patuloy
kung inaasahan na ikaw ay kumikilos, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Meron kaming mga disappointments, may problems, may kabigatan, kung ano man ang mga kaguluhan sa isip at damdamin, sa pamilya, sa eskwela, sa trabaho, at sa lahat ng bagay at aspeto ng buhay namin, Panginoon, meron kami mga dalahin, meron kami, O Diyos, complain, meron kami, madami kaming kahilingan, madami kaming sana, madami kaming wishes, O God. Pero lahat ng ito, it will be ever before you, O Lord. We surrender everything to you. We entrust everything to you. And we believe, Lord, na you heard it all. Alam mo yon, Panginoon. Pinakinggan mo, Ama. At alam ko kung paano nyo inaabot ang bawat isa ngayon sa Kanya, kahit saan man siya naroon. Saan dako man siya ng Pilipinas, saan dako man siya ng mundo. Hallelujah. Inaabot mo siya ngayon, Panginoon. At sa panalangin na ito, Ama, ay naniniklod kami para sa Kanya kung sino man siya, O Diyos. May pasalamat ba siya? Meron ba siyang dapat puri sa inyo? Meron ba siyang dapat ayuno at idalangin sa inyo? Meron ba siya dapat, O Diyos, iiyak sa inyo, Ama? Abutin mo ang taong ito kung sino man to. At sa amin lahat, Lord, thank you for working in and through us. Thank you for hearing all our prayers. Thank you for working in our lives, in our family, in each of us. Thank you, Father. Sabi nga, may gagawin ng Diyos at may ginagawa ang Diyos sa buhay namin at alam namin yon. At walang imposible sa inyo, Ama. We continue to claim. Sabi niyo nga, anything that you pray about to Jesus, believe that you have received it and you shall have it. Kaya nga, Panginoon, pag kami nanalangin, salamat, ito'y pinakinggan nyo na. Salamat, ito'y tinugunan nyo na ayon sa inyong kalooban. Hallelujah. Glory, glory to your name. Salamat, Panginoon. Kami ay bahagi at kaisa ng katawan ni Kristo. Sapagkat babalik si Kristo para sa kanyang katawan, sa kanyang bride. At kasama kami doon. Kaisa kami doon. Kami nakaugpong doon. Kaya thank you. Thank you for everything, Lord. Hallelujah. Sa mga naapektuhan ng gyera, sa lahat ng ito na itinakda mo nangyayari sa mundo, sa kainitan, sa drought, sa tagutom, economic upheavals, Lord, lahat ng yan ang paggalaw ng mundo, yan ay nasa plano mo. Kaya we just want to trust you, Lord, for everything. Kaya panalangin ko sa inyong mga anak, sa lahat ng iyong mga anak, patuloy lang silang manampalataya at magtiwala at mamuhay para sa inyo, Ama. Sambahin ka. At yun sa mga taong hindi nakikinig sa pagkatok ng banal na Espiritu, pinapanalangin namin sila. Have mercy. Have mercy, Lord, upon them. Thank you. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At para sa dakilang pagbasbas ng Diyos, Ama, glory. At sa inyo, Diyos Anak, at sa banal na Espiritong Diyos, salamat. Binabasbasan nyo kami lagi ng iyong biyaya at ng inyong dakilang presensya at kapangyarihan at pagpapala. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Documentation po, picture.